Kung panonoorin nyo ang video at ramdamin mo ang pagmamahal ng mga Cebuano kay Tatay Digong Duterte kagabi, luluha talaga ang mga mata. Talagang manghihinayang ka. Kasi madala yung 6 na taon, natapos agad ang termino ng Pangulong Duterte, parang kulang na kulang yung termino niya. Kaya, itong reaksyon ng mga taga Cebu, ito yung nagpapatunay na nakulangan sila sa serbisyo ni Tatay Digong. Sa panahon ng kanyang pagserbisyo, parang kulang na kulang at gusto pa natin siyang umupong presidente. Kaya kung panoorin mo ang video, I'm sure, tatayo ang balahibo ng kung anong klaseng balahibo meron ka ngayon. At iiyak ka sa mensahe ni Pangulong Duterte para sa kanyang anak. Mensahe ni Pangulong Duterte para sa lahat ng kanyang supporters, sa kanyang mga bashers. Na kung iisipin natin ba, sa panahon ngayon, aminin mo. Magtanong-tanong ka sa kapaligiran mo, sa mga friends mo, sa neighborhood mo. Tanungin mo, sino ang may magandang track record? Tatay Digong o si BBM? Huwag tayong magsinungaling. Sasabihin talaga, sana ang nakaupo ngayon si Pangulong Duterte kasi naglipara na ang mga drug addict, naglipara na sila, pati Facebook, nandun na ang mga video. And this is a very bad influence sa ating mga youth. Pero may ginawa ba si Marcos? Pinatawag ba niya ang mga taong itong nagpa-video-video dyan? Hindi. Anong inuna nila? Tricom. Mga DDS vloggers, pinatawag sa Tricom. Kaya ang mga tao, sukang-suka na sa mga estilo ng mga politikong ito. Kaya nung maisugrali sa Cebu, walang bayad, walang ayuda, walang job fair, walang artista, walang Andrew E. Sino ang pumunta? Ordinaryong tao na gustong makinig at miss na talaga nila si Pangulong Duterte. Kapag si Pangulong Duterte magsalita, tahimik lahat, nakikinig. Kahit Bisaya, naintindihan na maraming tao kasi sapul sa puso eh. Diba? Yun kasi ang hinahanap ng tao. At may isang video na kung saan ramdam mo talaga yung parang tinatawag si Pangulong Duterte, Tay, yung parang isang anak na nangungulila sa kanilang ama na iniwanan at gustong pabalakin ang kailang ama. O ito kabibigha, wag kang umiyak. Wag kang mag-akti-akti kasi ako kanina mapanood ko to, parang tutulo ng luha ko. Ito ha. Ito yung wait muna kabibig, masyadong maaga pa. Wait muna ha. Ito yung video na kung saan luluha ka talaga mga kabibig. Ewan ko sa iba kung luluha ba sila or hindi, pero ako luluha talaga. Ito ha, manood tayo ha. Okay, let's watch this video. Yan yung pagdating ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo, ano ang sigang tao? Tatay. Tatay! Diba? Yung marinig mo yung tao ba, tatay, kung isipin mo, parang tatay, wag mo kaming iwan. Tatay, hinahanap ka namin. Tatay, ikaw ang kailangan namin. Tatay, iligtas mo kami. Diba? Parang sakit ang puso. Nakakaiyak mga kabibig. Pasensya na. Kasi tayo kasi naging emotional kasi hinahanap natin yung totoong leader na may pagmamahal sa atin. Tatay! O yun. Nakakaiyak ka, bibig. Pasang, ewan ko nga mo. Bakit ako naiyak? My goodness. Grabe. Grabe.
Parang makakaiyak talaga makita mo yung mga tao na sobrang mahal-mahal at ni-wish na mismo si Pangulong Duterte. Di ba? Tingnan mo yung mga post, mga likes na nakapost nila, siniwagayway para kay Tatay Digong Duterte. Sa ang ilaw ng mga madilim na panahon natin ngayon. Diba? Tingnan nyo, oh. Grabe. Yun mga kabibigyan. Nakakaiyak talagang panoorin ito. And I'm sure maraming nakaka-relate. Marami ding same emotions to me right now. Diba? Ano ang komento ng ating mga netizen tungkol sa videong ito? Sabi ng isang netizen dito ha, Tatay, grabe yung tawag ng isang tao. Tutulo talaga ang luha mo dito. Maririnig mo yung isang taong humihingi ng saklolo sa kanyang tatay. Grabe yung pagmamahal niya sa kanyang tatay. That shout, Tatay, parang isa siyang anak na gustong magpatanggol sa kanyang ama. I feel you, kuya, sa lahat ng mga nangyari ngayon, sa maraming krimen sa nangyari ngayon, si Tatay Digong lang talaga ang tanging nasa isip natin na maging solusyon. I hope nga yung mga inendorso ni Pangulong Duterte, same lang ng kanyang puso, yung minamahal ang totoong Pilipinas at serbisyong totoo. I always cry when I see him and present himself to the people. Grabe yung tawag ng tatay. Iba yon, iba, nakakaantig. Parang nadali mo ang puso ko, kuya. Yan ang komento ni Arthur Ilanan. No ayuda, no job fair, purely love and support. My heart aches seeing him. I wanted him to rest and just enjoy his old age. Tay, please know we won't leave your daughter till the end. Salamat po. My eyes is full of tears watching you guys na talagang ipinaglalaban nyo. I was there, sarap ng pakiramdam. Isa akong Cebuano, nandun ako. Iisa ang sigaw ng tao at alam na natin yon. Ito pa, if Cebuanos are indignant of the Bangag administration, the whole country should. Partida, walang ayuda. Job fair pa yan ha. Ay, makakaiyak naman to. Grabe yung ang sakit yung marinig mong sumisigaw yung tao na tatay, nakakaiyak. Ito nga sinasabi ko sa inyo, ito yung pinaka high sa akin ha, ito yung pinaka highlight sa lahat ng nangyari kagabi. Kasi ramdam mo yung uhaw na uhaw ang mga tao sa pagmamahal ng isang Duterte. At sana ang hiningi ni Tatay Digong, eto na mga kapibig. I don't know kung iiyak ba kayo or ano, pero nakakaiyak kapibig yung kanyang wish. Kung ano ang ito ha. Hiwan ko sakit-sakit mga kabibig. Parang, wait muna kabibig, hanapin ko yun ha, yung, ito yung hiling ni Pangulong Duterte. Yung wish lang niya na sana pagbigyan nating lahat. Ano ba yun? Ako, nakakaiyak. Ano ba yung wish ni Pangulong na, ito na, pasensya na ha. Panoorin natin yung hiling ni Pangulong. Sana mapagbigyan natin siya. Sa dami-dami niyang naitulong sa atin, sa dami-dami niyang naiparamdam sa atin na mahal niya tayo. Kahit sa ganito lang, ay mapabigyan natin yung tanging hiling niya para sa eleksyon. Ito na kabibig. Actually, kaning silang tanan, pwede yung mudagan. Actually, itong lahat na ito ay pwede silang tumakbo. Referring to all the politicians, mga kabibig. Pwede yung mudaog. Pwede din silang matalo, pwede manalo. Akong giingnan, kinahanglang ko nila tungod ni Inday. Sinabihan ko sila na kailangan ko sila para kay Inday Sara Duterte. Manaog sila, kung mudaog ni silang tanan, safety na si Inday. Kung manalo silang lahat, safety na ang aking Inday. Di na ma-impeach. Hindi na ma-impeach. Parang nakakaiyak, no? Yung parang may kirot sa boses si Tatay Digong na hindi na siya ma-impeach. Kakaiyak.
Yung parang naramdam mo yung isang ama na humihiling sa ng Pilipina, pagbigyan niyo naman ako, kahit ito lang, para maging regalo sa aking anak. Alright? Kung manalo sila lahat, si Inday hindi na ma-impeach. Ano ba yan? Kakaiyak. Sa butuhan pa lang, lamang naman ang Senado. So, akong ginahangyo ninyo, butuhin ni sila kay mga tao ning na tarong. Ang aking wish sana, hiling sana, botohan natin sila. Kasi ito yung mga taong mabubuti, hindi kurakot. Onya, Ang akong hangyo nga personal aking hiling na person para sa akong anak. para sa aking anak. Ay, nakakaiyak mga kabibig. Tatay Digong talaga mahilig magpaiyak sa ating lahat. 'Di ba? Sa amin, Tatay Digong, na sana ang personal na hiling ko sa inyo, sana pagbigyan nyo ako na ipanalo natin ang mga politikong ito. Naniwala ako na mabait sila. Naniwala ako na kaya nila. Ang gusto ko lang sana ay hindi ma-impeach si Inday. Diba? Wala namang ginawa. Bibisara mga kabibig. Nakakaiyak mga kabibig. Nakakaiyak talaga yung hiling ni Tatay Digong. Ang tanong, pagbigyan nyo ba ang hiling ni Tatay Digong? Kayo talaga ang nakakaalam mga kabibig.